Hello to Miss Ito. Umaga na, hindi pa ako natutulog kasi talagang sinadya kong hindi matulog kasi mamamalengke ako. At kapag natulog ako, hindi na naman ako makakapamalengke. 2 days ago na wala na nga kaming stock sa ref. Kinuha ko na ang eco bag at lalabas na ako ng bahay kasi magsisimula na ako mamalengke. Bago lumabas ay kumuha din ako ng tote bag kasi doon ko ilalagay yung wallet ko, yung cellphone ko. Susin ang bahay kasi hindi pagising si nanay. At iba-vlog ko kasi ang aking mini palengke tour. Marami kasi nag-request na kamiss ng mga ganitong klaseng vlog ko. Kung solid follower ko kayo, makikita ninyo yung ulam of the day ko tsaka yung aking palengke tour. Dito ko binabasi yun lahat. Mula sa bahay namin hanggang sa palengke, maaari kang gumamit ng sasakyang pandagat, panghihimpapawid, at syempre pang lupa. Charis! Walking distance lang talaga mula sa bahay namin. Dito nga sa lugar namin ay mabubuhay ka dahil kompleto na lahat ng pangangailangan mo araw-araw. Ang unang destinasyon at bibiling ko ay ang mga lamang dagat. Ito ang tindahan ni Kuya Nestor. Suki ko siya. Ay hindi, suki niya ako. Aba, ang daming isda ngayon ni Kuya Nestor. May dalagang bukid, may hipon, may bangus, may tilapia. Bumili ako dito ng bangus, tilapia, hipon, pampano, dalagang bukid. At yung isa, nakalimutan ko yung pangalan eh. Pag nakapili na ako ng mga isda, iiwan ko muna yun kay Kuya Nestor at hahayaan kong linisin niya yun. Babalikan ko na lang kapag nalinis na niya dahil pupunta naman ako ngayon sa mga laman-laman. Ito ang tindahan ni Ate Emily at dito ako bumibili madalas palagi ng mga laman ng manok, baboy, dinosaur, amphibians, at aliens. Chares! At dito sa tindahan na to, mas marami yung bibilin ko kasi nga mas maraming mahihilig sa baboy, chicken, at kung ano-ano pa, lalo na yung aking mga pamangkin at kapatid. Sa totoo lang, sinimulan ko yung pag-i-stock ng pagkain sa ref nung pandemic. Dati kasi hindi naman talaga kami nag-i-stock, si nanay lang yung bumibili araw-araw. Si nanay din na nag-iisip kung anong ulam namin everyday. After nga ng pandemic, nakasanayan ko na talagang mag-stock at mas okay palang mag-stock. Kasi ang bibili na lang ni nanay ay yung mga pangsahog. Bumili nga ako dito ng 3 kilong manok at iba't ibang cut ng baboy. May pork chop, may ribs, may buto-buto, may pangsiga, may iniling at sinamahan ko din ng atay balon-balunan ng manok. Binalikan ko na nga si Kuya Nestor at hindi pa nga niya tapos linisin yung ibang mga isda. Hindi lang ito ang tinda ni Kuya Nestor ng mga lamang dagat. May mga shells din siya like tahong, crabs, may pusit din. Kaya minsan kapag dadaan ako dito ng umaga at meron akong bagong nakita, bibiling ko pa din siya. Si nanay nga pala ay medyo mitikulosa pagdating sa mga isda, kailangan kakaliskisan at yung bangos kailangan idedebon para pangdaing. Okay na, tapos na, diretso na ako pa uwi ng bahay at siguradong gising na ang mudra. Habang naglalakad ako, inapansin ko napakabigat pala ng dalahin ko at napamalengke ko. Kaya pagtapat ko sa gate namin ay talagang sinigawan ko si nanay, "Nay, pakibukas ang gate!" At ayun, gising na nga ang nanay at nagwawalis-walis. Bakit mga nanay natin ang hiling pagkagising agad no? Linis-linis, ayaw munang kape, ayaw munang mag-inom ng tubig, minsan di nagmumumo. That's why I love my nanay so much. Si nanay nga pala ang nag-aayos nito, nagsisegregate kung gaano karami lang ang